Hello, Scorpio Collective. Ako po ito, si James, from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong April 27 hanggang sa May 3. So alamin po natin naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, mga Scorpio, ihanda mo na ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan mo yan at sa dulo, sasagutin po natin yan. Okay? So let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Scorpio ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Beautiful. Siya nga pala mga Scorpio, salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like at nagko-comment. Sa mga new subscribers po natin, hello po, welcome po sa ating channel. Kailangan ko po ang tulong ninyo Scorpio, no? So keep on liking, keep on commenting sa bawat uploads po natin, and please do not skip the ads. Salamat po. So, mga mahal kong Scorpio, at the background of your reading, meron kang the Page of Swords. Meron pong darating sa inyo na magandang balita this week. Antabayanan mo ha, sa chat mo, sa email, sa text or tawag, darating yung isang impormasyon at wala kang ibang choice kundi gumalaw at aksyonan siya. Example, bigla kang tinawagan na parang, huy Scorpio, handa na yung documents mo, pumunta ka na dito, interview na. No? So dahil caught off guard ka, hindi ka ready, pero dapat mo siyang aksyonan, dapat mo siyang puntahan. Kasi maganda ang resulta ng bagay na ito. Okay? Example din, nasa gitna ka ng pamalengke, biglang tumawag ang pinsan mo na, uy pinsan, may trabaho doon, tara go. So wala kang choice kundi madaliin yung pamamalengke at pumunta doon sa biyaya, di ba? So parang ganoon ka rin dito. Ready or not, lalaban tayo, pupuntahan natin yung magandang grasya na maaaring magdulot sa atin ng long-lasting na opportunity. Congrats po. So, in your core energy, meron kang the Ace of Swords. Dito, Scorpio, ito yung linggo ng kaliwanagan. Yan. Kung ano man yung mga bagay na nagpalito o nagpagulo sa buhay mo, itong nakaraang linggo, nakaraang buwan, asahan mo na lilinaw na this week yung path or direksyon ng mga bagay na gusto mong gawin. Kaya nga sabi ko sa'yo, ready or not, lalaban tayo. Kasi darating na parang marirealize mo, okay, ito yung para sa akin. Ito yung unang dumating. Ito yung sign na hinihintay ko. Lalaban na ako. Kasi malinaw na, no? Magaan, klaro. Wala kang ibang flip-flopping. Kasi you know by heart and by mind na itong darating na ito, kayang-kaya kong isugal. No? So, pinapayuhan ka dito, Scorpio, na makipag-usap ka ng matino. No? Your communication skills is very powerful this time. So make sure na makikipag-usap ka ng maayos, klaruhin mo, speak with intention, with clarity, at matuto ka rin daw makinig, no? Nang sa ganon maging klaro lahat ng usap. This is a breakthrough card. Kung ano man po ang pinagdaanan mo, makakalagpas ka na dyan, panalo ka na, at talaga namang nakasurvive ka. And here you are, raising your sword na parang, yes, nagawa ko. Yes, nakuha ko. Yes, na-accomplish ko. Congrats po. Ace of Swords, meron kang Judgment card. Yes, the clarity comes to you. Na parang, wow, ito pala yung gusto ni God na gawin ko. Ganyan pala dapat. No? So parang nagbukas yung buhay mo para sa'yo. At yung dating kalabuan or pagkaligaw, ngayon gets mo na. Halimbawa, dati, hindi mo alam kung saang lugar ka dapat magkatrabaho. Pero ngayon, may dumating na magandang balita at na-realize mo, pang Japan pala ako. O kaya, nahihirapan kang mamili kung ano bang direksyon ng buhay mo dapat ka pumunta. Yung good news, sinabi kanan. Na parang naliliwanagan ka na, okay, kanan yung dumating, so kanan ang pupuntahan ko. Kung ano man yung kumakatok sa'yo na
biyaya or grasya, yun yung sign that that is the right direction na dapat mong tahakin. Okay? So, kung ano man tong mga pagkalinaw or direksyon na marirealize mo, yakapin mo, tanggapin mo. And that will lead you to your success. Okay? So, Scorpio, tanungin kita ngayon, ano ba tong mga pinagdarasal mo? Nasabi mo, God, paliwanagin mo sa akin to. God, ipanalo mo ko dito. I-comment mo yan sa baba. Be specific, no? Para talagang mangyari para sa'yo. Okay? In the area of what you need, what you need to focus on, meron po kayong the Hierophant. Sabi dito, parang kailangan mo talagang makuha yung matamis na oo or approval. Narinig ko dito na panahon na para sumailalim ka sa proseso, sa tradisyon, no? Sabi dito, daanan mo yung proseso, daanan mo yung nakasanayan na gagawin. Kasi yun ang gumagana. Yun ang tried and tested na paraan, kumbaga. So, nakita ko dito a very high position of authority, whether HR ito, or boss, or supervisor, or kliyente mo. Nakita ko talaga dito na kailangan mo siyang mapa-oo. Kailangan mo siyang makumbinse. Yan. Makumbinse na yung ino-offer mo o yung ginagawa mo ay talaga namang dapat niyang paboran or dapat niyang pagbigyan. Ganyan. Okay? Narinig ko dito parang meron ka bang ina-applyan na visa? Meron ka bang ina-applyan na documents? And this person ay siya yung mag-evaluate for the result, no? So kailangan talaga mag-undergo ka diyan, mag-commit ka, no? Some of you are waiting for a result of the exam. Kaya panahon to para palakasin mo yung iyong spiritual na pananampalataya, no? Kung nag-rosaryo ka, doblehin mo yung rosaryo mo. Kung ikaw po'y sumasamba, kung ano man po ang religion ninyo, kailangan palakasin mo ang iyong spiritual power nang sa ganon talagang maibigay sa iyo, mabigyan ka ng basbas doon sa mga bagay na gusto mong makuha. Okay? Hierophant is being clarified by the Four of Cups. Sabi dito, huwag kang maiinip. Okay? Huwag kang maiinip sa mga bagay na hinihiling mo. Alam ko, nagdarasal ka matindi ngayon. Talagang you're praying so hard to get what you want at makaalis ka sa pagkadismaya or kalungkutan tungkol sa mga bagay na hindi mo nakuha before. No, syempre malungkot ka, sabi mo, God, bakit ganito? God, bakit ang tagal? Yung gusto ko, hindi ko pa makuha. Here, your spirit guides are telling you to trust and do your best. Kung ano yung gusto mo, pagtrabahuhan, manalig, pagsamahin mo yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pag pinagsama mo yun, talaga namang darating sa'yo yung bagong bagay. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Ibibigay rin to sa'yo. Kaya nga sabi ko dito, di ba? You need to see the truth. At kailangan mo yakapin yung nakatadhana para sa'yo. Nang walang pagpuwersa, walang pagkontrol, you let things happen at mag-a-arrive sa'yo yung bago. Okay? So, Scorpio, comment down below yung lucky number mo. Okay? Ano ba yung special number para sa'yo na inaalagaan mo? Isulat mo yan sa baba para ma-activate itong good news para sa'yo. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Six of Pentacles. Sabi dito, kailangan mo mag-effort ngayon more than before. Ramdam ko dito na meron kang pinag-e-effortan na mali. Halimbawa, busy ka sa iyong trabaho, busy ka sa sideline mo, tapos meron ka pang chismisan sa kapitbahay. Siguro bitawan muna natin yung araw-araw na chismisan. Focus muna tayo sa trabaho at saka sa sideline. Nang sa ganon makubra mo yung talagang bunga nito. Parang ganon eh. Halimbawa, busy ka sa interview mo bukas, pero ang ginawa mo the night before, nanood ka ng 10 Korean novela. Kaya hindi ka nakapag-prepare sa interview, tapos puyat ka pa, na-late ka pa, 'di ba? So panahon to, Scorpio, para timbangin mo kung ano yung dapat kong paglagakan. Nang sa ganun yung mga laban ko ay hindi mapurnada at hindi masira yung diskarte. Example din, pangarap mo na makapag-ipon para makabili ng bahay. Sa panahon to para i-evaluate kung saan mo nilalagak ang pera mo para makaipon ka ng mas malaki pang lagak sa bahay.
'di ba? So it's all about yung equal give and take. Saan ko ba dapat nilalaan ang pera ko, ang oras ko, ang pagmamahal ko na alam kong maganda ang balik sa akin. Okay? The Six of Pentacles, the Temperance card. Yes, panahon to talaga para i-rebalance, Scorpio. I-rebalance natin kung ano yung tama sa mali, ano yung valuable sa hindi, nang sa ganon mas makarating tayo ng tama at dire-diretso sa goal natin. Panahon to rin para magpasensya ka. Kasi yung mga tamang pipiliin mo, naku, matrabaho yan. Talagang marami kang gugugulin na oras, pera, atensyon, init ng ulo. Kaya pinapayuhan ka dito na mag-relax, stay calm, payapa, habaan ng pasensya. Dahil talaga naman yung mga gusto natin, it takes time. No? Divine timing is here. At pinapayuhan ka na kung ano man yung ibibigay mo ngayon, wag mo agad asahan yung pagdating kinabukasan. No? Parang hindi siya instant eh. Hayaan mo muna magluto, luto, luto hanggang sa kumulot maging ready para ibigay sa'yo ni tadhana. Okay? So ngayon, do the hard work, do your best, at asahan mo sa divine timing, darating din yung outcome na ito. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Magician card. Si Magician card, sinasabi dito na kung ano man ang pangarapin mo, magagawa mo. Okay? Meron kang minanifest, meron kang hiniling, darating ito. Okay? Pero ngayon, kayang-kaya mo daw siyang ipanalo, pero dapat malinaw sa'yo kung ano yung dapat mong hakbangin. Kasi minsan, tayong tao, well, hindi lang to for Scorpio, yung tao in general, sometimes, masigasig lang tayo magplano. Masigasig lang tayo mag-isip. Pero pag sa actual action na, doon ka na may kulang. Doon ka na tinatamad, or takot, or maraming reservation, dyan ka na nahihiya, no? Kaya lalong tumatagal yung pagdating nung manifestation. It's because you always think na hindi ka pa prepared. You always think na hindi pa oras. Pero in reality, kayang-kaya mo nang gawin. Meron ka ng equipment, meron ka ng power, meron ka ng expertise para gawin to. So pinapayuhan ka dito na hahakbang ka na dahil malinaw na sa'yo at tinatanggap mo na yung kaliwanagan or reality or biyaya from the above. Gets mo na parang, ay, ito yung dapat kong gawin. Sabi ni God, ito yung dapat kong ma-realize. Boom! Umaksyon tayo para maipanalo natin dahil malinaw na ang daan patungo doon. Magician card, the Three of Cups. You are gonna celebrate soon. Talaga naman, celebrating soon. I'm hearing meron pong announcement or merong ibibigay sa'yo this week, whether pagkakataon or chance, na talagang magpapasabi ka na time na for me to move, time na for me to take action, at sinaselebrate mo at ng pamilya mo kung ano man tong makukuha mo. Talaga namang manifestation ito coming true. At hindi ka makapaniwala na dumating na, pero dahil nga nandyan na, you need to really fight. Ready or not, lalaban tayo dahil klarong-klaro na yung path tungkol sa ibinibigay sa'yo ni God na bagong buhay. Congrats po. Okay? Manlibre ka naman dyan, Scorpio. Okay? Napakaganda nito para sa'yo. In your near future, meron kang the Queen of Wands. Si Queen of Wands talagang sitting in your authority. Nakaupo ka dyan enjoying what you have dahil sinunod mo yung utos sa'yo ng Diyos at malinaw mo ipinanalo yung laban na ito. Heto ka. Ine-enjoy mo yung bunga. At parang mas tumaas yung confidence mo kasi nagawa mo na. Na parang meron kang bagong badge of honor, meron kang, alam mo yung parang nagkaroon ka ng bagong tattoo, parang ganyan, na parang sobrang yabang mo, sobrang confident mo kasi nakuha mo, parang ganon, no? So, I'm seeing you here living your best life, living your dream life kasi nasa iyo na yung mga bagay na pinaglaban mo dito. So, congrats po, okay? Queen of Wands, the Eight of Swords. Yes, kahit anong gusot, kahit anong problema, kahit anong kaharapin mo, hindi ka na stuck. Hindi ka na stuck kasi you know by heart and you know by your mind na kahit anong dumating, kayang-kaya kong lusutan, kayang-kaya kong harapin. Nakawala ka na doon sa pattern na dati ay kumukulong sa'yo.
no? Ngayon na-realize mo na kahit anong dumating sa buhay ko, kayang-kaya ko yang palagpasan, kayang-kaya ko yang ipanalo, kayang-kaya ko yang ma-accomplish. At nakita ko dito, unstoppable ka na. Wala nang makakapigil sa'yo para ma-achieve yung gusto mo. Congrats po. Okay? In your challenge, meron kang the Seven of Cups. Yung Seven of Cups, sabi dito, parang meron kang other options. Meron kang ibang bagay na gustong gawin. Pero ito ang dumating eh. At nalilito ka kung ilalaban ko ba talaga? Isusugod ko ba? Or aatras ako? Uunahin ko ba yung ibang bagay na mas madali? Or mas komportable? Or mas play safe ako? O ilalaban ko na to? Meron kang confusion, nalilito ka kung alin ba yung tamang daan or tamang opportunity na dapat mong tahakin. Here, sabi dito ng yung spirit guides, you need to listen to your heart. Alam mo eh, malinaw na sa'yo eh. No? From confusion, lilinaw. Kung ano yung darating na talaga namang sabi mo, this is it, lalaban ko na to, ituloy mo yun. Huwag kang mag-backtrack at huwag mong unahin yung alam mong play safe ka. Kaya mo to pinipili kasi excuse to para hindi gawin itong malaking bagay na minanifest mo. Halimbawa, dumating na yung offer sa Japan. Ayan na, nandyan na. Pwede na akong lumarga pero teka, takot ako. Asikasuhin ko na lang kaya tong lupa namin sa probinsya. Doon na lang kaya ako. Naduduwag ka. Kaya mas pinipili mo yung lesser thing kaysa sa mga dumarating na bago na mas maganda. 'Di ba? So now, time for you to, Scorpio, to make up your mind. Choose the best option na malinaw sa'yo na talaga namang destined mong gawin. Pinapakita sa'yo ni Archangel Gabriel kung ano talaga yung para sa'yo. Sundin mo yon. Okay? So the Seven of Cups, you have the Ten of Swords. Yes, painful na ito. Itong pamimili mo, no? At medyo nahihirapan ka na. Parang sabi mo, alin ba dito ang dapat kong piliin? Alin ba dito ang dapat kong gawin? No? Pero your spirit guides are telling you, alam mo eh. Alam mo kung ano yung dapat mong piliin. Kaya lamang, mas pinipili mong magdusa dahil comfort zone yan. No? Kahit mahirap dyan, pinipili mong dyan pa rin pumunta. Dahil dyan ka na komportable. Dyan ka na yung parang gamay na gamay mo na. Kabisado mo na every single day kahit mahirap. Kahit na alam mo naman na marami pang pwedeng puntahan, na marami pang pwedeng piliin, mas pinipili mo yung talagang nahihirapan ka. Dahil dyan nga naman, wala ka nang dapat i-adjust. Dyan nga naman, kabisado mo lahat. Pero yun ang dapat mong baguhin, Scorpio. You need na makawala sa hirap na ito at mag-decide ka na. So make up your mind, clear your mind para mahanap mo yung tawag talaga ng Diyos at puntahan mo na yung para sa'yo. Okay? In your fortune, meron kang infinite abundance. Abundance is pouring into my life. I-claim mo to. Isulat mo sa baba, I claim. Abundance is pouring into my life. I claim it, I claim it, I claim it. In your fortune, meron kang the Ten of Pentacles. Yes, raining money ito. Kung ano man tong good news na darating para sa'yo, talaga namang minanifest mo at isi-celebrate mo at ng pamilya mo, talaga namang pangmatagalang kita ito. Uulanin ka ng pera, Scorpio, congrats po, no? Either halimbawa yung lupa na benta na or meron ng bibili nung property o kaya yung pinaghahati-hatian ninyo na mana na dati pang may dispute, biglang good news, hahatiin na daw, meron ng resolution, halimbawa. O kaya yung iyong negosyo na balak mo itayo ngayon, ayan na, gumaganda na, tumitibay na, may nangyayari na. No? So asahan mo yung pagdating sa'yo ng biglang biyaya na mahagamit mo for long term. Congrats po. Okay? Ang iyong Ten of Pentacles, the Fool card. Yes, talagang meron kang new journey, meron kang sisimulan na bago, meron kang tatahakin na medyo may kaba, may takot, pero aminin mo, excited ka. Okay? Excited ka sa move na ito. I don't know why. Nakakita ako ng parang balak mo nang tanggapin yung trabaho abroad. I don't know why. Ramdam ko dito merong mag-a-abroad sa inyo at meron ng taking up a leap of faith. Parang sabi mo, bahala na. Kayang-kaya ko to. Kasi kitang-kita mo yung kapalit na kaching-kaching eh. No? So congrats. Many of you parang balak magsimula ng negosyo pero naghihintay ng kapital, naghihintay ng puhunan.
This is a sign. May darating pong puhunan para simulan mo na yung bagay na yan. May panggastos ka na. Meron ka ng pang-expense dyan. So congrats po. Welcome to your new beginning kung saan talaga long-lasting, sigurado, talagang uulan ng biyaya at grasya para sa'yo. Congrats po. In your divine messages, meron kang hold your vision. Talaga namang stick to your goal, stick to your milestone this time. Huwag kang malilito at talagang ilaban mo yan hanggang sa maipanalo mo. You have the Lover's card in your divine messages. Pinapayuhan ka na if you have a partner or karelasyon or kahit kapatid mo, magulang mo, no, kailangan daw tulungan kayo. Meron daw mga dapat linawin sa ugnayan ninyo. And this time around, you need to face the truth, okay? Meron kang mga impormasyon na dapat mong makalkal. Meron kang mga bagay na kailangang intindihin nang sa ganun yung ugnayan nyo maliwanagan. Okay? Huwag ka daw papadala sa init ng ulo o conclusions. You need to really know the truth. Matuto kang makinig. Kung talagang mahal mo yan, papakinggan mo. Kung importante sa iyo tong taong to, you will try your best to understand and communicate properly. Okay? Importante yan sa iyo this week. Lover's card, the Five of Swords. Okay. Marami nang nasabi. Marami ng away. Marami ng palitan ng mahasakit na salita. No? At minsan, gusto mo na mag-walk out. Gusto mo nang umalis. Gusto mo nang matapos tong away na to. Pero, sabi dito, kung ano man tong conflict, drama, or issue with someone in your life na pinapahalagahan mo, kayang-kaya nyo yung ma-plancha with clear communication. Sabi ko nga sa inyo kanina sa opening natin, pag-usapan. Lahat ng bagay madadaan sa matinong pag-uusap. Kaya kung mahal mo yan, wag mong sukuan, ipaglaban mo, linawin mo para ma-plancha ang issue. Okay? Outcome na yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Tower, solid foundation, success with effort. Sabi dito, talagang maaabot mo ang success. Kailangan mo lang ngayon itanim yung matibay na pundasyon para unti-unti umangat at talagang kumaching-kaching this time. You also have fun, romance, celebration, and party. Sabi ko nga sa inyo, talagang may pag-aayos, pag-uusap sa mga romance or karelasyon, kaibigan, pamilya, no? At mag-celebrate kayo kasi makakalagpas ng kayo sa parteng yon. Okay? Sabi ko rin may announcement kanina, no? So meron kang reason to celebrate tungkol sa magandang announcement sa buhay mo. You have firecracker, excitement. Congrats po. May exciting event sa buhay mo this week. You also have egg, success assured with good plans and hard work. Sabi dito, basta talagang magplano kang mabuti, pag sumikapan mo, siguradong sigurado ang tagumpay this time. Okay? Ang outcome ni Capricorn ni Scorpio. Oh, meron ka bang Capricorn sa buhay mo, Scorpio? Medyo yun, may dahilan yon. Sino ang Capricorn sa buhay mo? Maaring siya yung makakatulong sa iyo for your success. Okay? So Scorpio, ang outcome mo, this week, you have the Justice card. Justice is all about you knowing the truth and doing the true purpose or doing the right thing. No? Kung meron ka mga laban ngayon, meron ka mga gagawin, makakaasa ka na malalaman mo rin yung tamang hakbang para dire-diretso ka. For many of you, kontrata. Congrats ha. Kung meron kang pipirmahang kontrata or negotiation or agreement, makakaasa ka na lilinaw na yan, pabor sa iyo yung outcome, patas, at talaga namang nakuha mo yung hinihingi mo. Kung ito ay contract renewal or may pinipirmahan ka sa dokumento or cheque, no? Kailangan dito, sabi daw, klaruhin mo na ang lahat. Clear communication at alam mo yung pinapasok mo para bawat hakbang tama. Pero nevertheless, congratulations sa new contract and new signing. Baka pipirma ka ng pambahay, pangkotse, congrats po. Justice, the 9 of Wands. 9 of Wands, hindi ka sumuko. Talagang ibinigay mo lahat na makakaya mo. Kaya darating sa iyo yung hustisya. I don't know why, nakakita ko dito ng bahay. Para may pipirmahan ka about something sa bahay. So congrats po. No? So ito'y bunga ng pinaghirapan. Hindi lang siya basta-basta swerte. Ito'y pinaghirapan mo at binigay sa iyo. Congrats po. Okay? Ang outcome ni Scorpio,
Ang iyong isang tanong, isang sagot. Come on, close your eyes, Scorpio. And think of your one question. May tumilapon na, kunin natin. Tatlo. Okay, inhale and exhale. The answer to your question, you have the Seven of Wands, the Four of Swords, and the Full card. At the background, meron kang Eight of Cups. Meron ka talagang iiwanan na. Nakita ko dito yung definitive move mo. Parang handa ka nang bitawan yung isang bagay, naghihintay ka lang ng konfirmasyon. Naghihintay ka lang ng mapanghahawakan kung talagang tama itong move na ito. Ano? So, in your question, sabi dito, mapapanatag ka na. Meron kang prayer na talaga namang matutupad this time. Okay? And you will feel at peace. Parang payapa ka eh. Kahit na maraming tao sa paligid mo ang kine-question ka, tinatanong ka, bakit mo ginagawa yan? Bakit ganyan? Bakit ganito? Ikaw naman, parang wala ka ng gana to explain. Wala ka ng gana to defend yourself. And here you are, payapa ka na eh. Pag gusto mo, gusto mo. Pag naramdaman mong akin to, akin to. And you will start this new journey. Ramdam ko yung pag-alis mo at pagpasok mo sa isang bagong journey na hindi ka na takot gawin. Parang once and for all, I'm gonna do this. Ready or not, papasukin ko to. At yung sign sa'yo na dapat mo antabayanan ay yung kapayapaan sa puso. Ramdam mo eh. You will feel this na parang, ay, bakit relax ako? Bakit maluwag sa akin na tahakin to? Bakit at peace ang puso ko? Kahit na maraming tumatanggi, kahit maraming pinipigilan ako. Pero alam ko by heart, alam ko by my mind na this is the right path. This is something that I need to do for my growth, for myself, for my peace of mind. At balak mo talagang mag-grow at mag-expand. So panahon talaga to para tahakin na yung bago. Kasi ramdam ko dinasal mo to at ibibigay sa'yo ngayon. So, try to stand tall, no? Panindigan mo tong desisyon mo na ito, ilaban mo to, at ipakita mo sa kanilang lahat na tama ka. If you're here asking for a question ko yes or no, the answer is yes, 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 and yes. Diretso ka na, abitawan na yung past, at ready ka na pumasok sa new era mo. Okay? So Scorpio, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April 27 to May 3. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Scorpio this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.